Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Manila to. Ito, nagkakainitan na naman dyan po sa Kongreso, dyan po sa Committee on Good Government and Public Accountability. Yung naririnig nyo po sa background mga kababayan ay si Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, yung naririnig nyo sa background. Kausap po siya ni Joel Chua. At kanina, bago po balik katatapos lang po ng suspension, na-suspend po itong hearing, mukhang nagkakasagutan si Paduano at itong si Marcoleta. Ako po bilang isa. So, ito naman si Marcoleta. Ako po sa lahat ng aking committee. Okay, ito si Marcoleta mga kababayan. Alam naman natin na ito ay maka Duterte. At suportado niya mga Duterte. Ayan. Tuloy-tuloy po sa pag-question sa hearing na ginagawa nitong Committee on Good Government and Public Accountability o tinatawag nilang Blue Ribbon Committee dyan po sa House. At kanina, kung napanood nyo kanina, ay lumalabas, ito pong si Zuleika Lopez ay nagsinungaling. Paano po siya nagsinungaling? Kasi sinasabi niya dun sa kanyang mga press conference sa media, sa hinahayag niya sa harapan ng media, sabi niya ay nung gabi na kung saan nagpapahinga na siya at ibinigay yung transfer order, sabi niya marami raw taong kasama. At sabi niya 9 o 10. Pero kanina dito po sa hearing ay ipinakita yung video na kung saan na halos ilan lang po yung taong nandoon. Ilan lang po ang nagbigay sa kanya ng order at wala pong barging na nangyari. Kasi may salita po si Zuleika na parang pinasok siya sa loob ng kanyang kwarto at siya pa'y nakapadyama nung ibinigay yung order. Pero nung tinignan naman yung video, wala pong ganong nangyari, walang sapilitan at magalang pa nga po yung mga nagbigay ng order at sinabi, pwede po ba tayong magbukas ng ilaw? At gusto nyo po bang magbihis muna kasi nakapadyama? At pati yung pag-surrender ng cellphone, sabi niya ninakaw daw yung cellphone niya. Sabi rin ni Sara Duterte, nagkanakawan daw ng cellphone. Pero wala namang nakawan Sinurrender niya yung kanyang cellphone. So yan po yung lumalabas kanina mga kababayan. Ibang-iba pa yung sinabi ni Zuleika Lopez na siya'y natakot siya para sa kanyang buhay kasi nga 10 oras ng gabi, sapilitan siyang pinasok. Hindi po ganun ang nangyari. Balikan nyo po itong video sa House of Representatives at makikita nyo po doon na wala pong ganung nangyari. Actually, napakagalang po nung nagbigay ng order dyan po sa kanyang kwarto, dyan po sa House of Representatives. So, yan po yung ilan sa mga nangyari kanina. At eto ngayon, sa kasalukuyan, live po sila. Itong si Marcoleta naman ang nagsasalita. Hindi ko ba masyadong nasundan. Pero mamaya, panonoodin po natin. Itutuloy natin itong ating panonood. Pero mga kababayan, ito ang breaking news mga kababayan. Okay? Breaking news. Okay? Teka. Okay, breaking news. Ito po si Sara Duterte. Vice President Sara Duterte ay nagpakita po dyan sa House Committee on Good Government. Ngayon pong hearing, nandyan po siya ngayon. Ito yung video. Pakita ko sa inyo yung video mga kababayan. Ayan po. Ito mga kababayan. Dumating po si Sara Duterte dyan po sa hearing Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw ng November 25, 2024, araw po ng Lunes. Yan po, Sara Duterte. Ayan mga kababayan. At ito. At siya po ay pumwesto mga kababayan. Okay. Pumesta po siya dun sa likod ng 4 na nandyan. Yung 4 kasi, alam ko 5 po kasi lahat yan Si Zuleika Lopez,
yung unang umattend itong nakaraang hearing, ngayon di po siya maka-attend dahil nga may sakit daw siya. So yung 4 ngayon na nakasala ngayon dyan, binakapan ni Sara Duterte. Ayan po si Sara Duterte, nasa likod ng 4. Ito po yung kanya mga mga talagang mga matitikas na mga alalay maliban kay Zuleika Lopez na Chief of Staff, ito po yung mga division head. Matataas po itong mga posisyon na itong mga nandito ngayon. Diyan po sa hearing, diyan po sa House Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee. Ayan mga kababayan, so nandyan po siya. Pinabantayan niya, baka magkamali. Baka magkamali mga kababayan. Kaya, ewan ko kung mag-aabogado siya, katulad ng ginawa niya kay Zuleika Lopez. Na parang nag-abogado siya. Teka lang, ingay naman ito. Teka, hinaan ko lang yung volume ng mga sabay Okay, so ito mga kababayan, ayan po, Sara Duterte. Yan po yung nasa gitna. Ayan mga kababayan, nakabantay dyan sa kanyang 4 na tauhan. Ayan mga kababayan. Baka magkamali mahirap na. Kaya iniwan niya muna si Zuleika. Pumunta muna siya rito kasi 4 ito mga kababayan at medyo baka magkamali o may masabi. Kinakailangan bantayan. Ganun pala technique Para umattend si Sara Duterte, kinakailangan nandun yung yung kanyang mga tauhan. Babantayan niya, mahirap na, baka magkamali. At isa pa mga kababayan, nandito si Marcoleta. Si Marcoleta mga kababayan ang talagang nakikipagbakbakan ngayon dyan po sa House of Representatives. At mukhang palaban, ito si Marcoleta. Pakita ko sa inyo yung nangyayari ngayon dyan. Ito pala, kasalita si Sara Duterte Teka. Nagkasagutan na naman. Balikan ko lang konti. From Tingog Party List, Deputy Majority Leader Franz Espumaran from the 3rd District of Quezon City. Okay, sandali lang guys Parinig ko sa inyo, hindi natin nakita pero mukhang nagkainitan na naman mga kababayan Okay. Sandali, ba't gumaganon, maano siya? Pag Teka lang guys Pakita ko sa inyo. Anything else, Mr. Chair, before you answer the question of Honorable Marcoleta? May I be cleared out po yung sa aking motion? So may motion. Ito. Before I recognize you, would you like to take your oath? Ayan. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yeah, oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX.
What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question na due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later sir? po, later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala pa usap- po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, So, sir. please do respect. Yung Yes, mga- I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina, I'm sorry sir, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Hindi ninyo alam lahat One na ang minute, nag-a-appoint one ay minute President. suspension is declared by the chair. Okay. Observe proper decorum, Mr. Chair. Okay. So, suspended na naman. Live to, mga kababayan, ha? Live to, ha? Teka, binalikan lang natin konti, pero ayan, suspended po. Dahil nga, ito na naman, si BP Sara Duterte. Ito nga yun ang mangyayari dyan. Sabi ko sa iyo, kapag umaten si BP Sara Duterte, ganyan po ang mangyayari. Maya't maya, suspended ang hearing. Kasi hindi po ito magpapatalo. At gagawin lahat ng paraan para ewan ko tika mo, ang layo na naman ang usapan, mga kababayan. Well, so yun mga kababayan. Nako, medyo matagal-tagal na yung suspension ng hearing. Ayun, mga kababayan, at yun lang naman ang update natin. Dumalo si Vice President Sara Duterte dyan po sa hearing ngayon. Wala pa pong update ngayon. At suspended pa rin po yung hearing. Maraming salamat po, Madam Vice President. Ayan. Teka. Pwede lang eh. Yes. Sir. Is there any objection? Is there any objection? Okay. Mr. Chairman, yes, versus to address the chairman. Kasi nakakawala po ng respeto sa committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. We will now continue to the next item in our agenda. Okay. Now proceed to the... We will now continue to the next... Okay. So yan, mga kababayan. Nako, mukhang marami na ng mga marami na ng mga sagutan mangyayari dyan po sa House of Representatives. So kapag meron pong bagong update, i-update ko po kayo. Pero yan lang po ang gusto kong sabihin. Nagsinungaling po si Zulaika Lopez nung sinabi niya na siya'y pinasok. Siya po ay naharas dyan po sa kanyang kwarto. At wala pong harassment na nangyari. Sobrang paggalang po ang pagbibigay sa kanya ng order. At hindi po ninakaw yung cellphone niya kasi po kusa niyang sinurrender. At ito, isa pang update. Pumunta po si Sara Duterte. Pumasok po sa House of Representatives, dyan po sa Blue Ribbon Committee. Pagkatapos po siya po ay nandyan sa likod ng mga
resource person, yung 4 niya mga tauhan. At pagkatapos ito, nagsalita siya. Mukhang nag-aabogado na naman sa kanya mga tao dyan sa DepEd at Office of the Vice President. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Manila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.